Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung mga possibility, mga kondisyon para mabigyan si PRRD ng interim release. Sa atin dito parang piyansa o bail. Paano siya makalabas? Habang hihintay niya ang trial niya, makalabas siya at hindi siya nakadetini sa detention facility. Okay. So, mayroong article ang ABS-CBN. Maganda naman ang pagkapaliwanag. Title, Duterte could be granted interim release if condition for arrest lifted. Lawyer. Okay. So, may isang magaling na abogado na nagpaliwanag. Okay, si Professor Michael Theo of the University of the Philippines College of Law said President Rodrigo Duterte could apply, okay, and be granted interim relief by the International Criminal Court if any of the three conditions that necessitated his arrest has been lifted. So, ano yung tatlong kondisyon na dahil sa tatlong kondisyon, kailan siyang arestuhin? So, sa tatlong kondisyon na ito, kahit isa lang ang nawala na, pwede siyang bigyan ng interim release. Okay, ito. These are the three reasons bakit siya na-aresto. Number one, to ensure that he will show up in the proceedings of the court. Number two, to stop any interference with the investigation and the witnesses. Number three, to stop the possibility that he will commit the crime again. So, isa-isahin natin ha. Kahit isa lang dito ang mawala, pwede siyang bigyan ng release according to Attorney Professor Theo. Okay. Ensure that he will show up at the proceedings of the court. Dito sa ating bansa, pag may warrant of arrest, ang isang tao basta bailable yung offense. Kasi may dalawang kaso Non-bailable, yung mga mabibigat, murder, wala. Hindi ka pwedeng magpiyansa. Kagaya si Pastor Apollo Kibuloy, yung child trafficking and child abuse. Basta may mabigat siyang kaso, kaya hindi siya pwedeng magpiyansa. Nakadetain siya ngayon. Si DG Bantag, dahil murder yung isinampa sa kanya, non-bailable, kaya hindi siya nagtago na lang. So kung yung mga lesser offense, grave threat, yung estafa, perjury, cyber libel, mababang kaso yan, pwedeng magpiyansa. So dito sa kaso is kaya siya inaresto para siguraduhin na mag-attend siya sa court proceedings. So kung nandun naman lang siya, nasa Netherlands na, baka pwedeng manifest bang tawag niya na basta palabasin lang siya sa detention facility at titira sa Netherlands, baka pwede. Kaya lang, ang gusto ni PRRD, uuwi dito sa Davao Kasi nga, gusto niyang ituloy yung kandidatura niya. Gusto pa rin niyang maging mayor. So, number two, to stop any interference with the investigation and witnesses. Palagi ko, madali ito dahil hindi na siya presidente. Kung noong presidente pa siya, talagang meron siyang influence, meron siyang kapangyarihan to interfere with the investigation. Ngayon, hindi na siya presidente. So, palagay ko, pwede itong ilaban ng mga abogado.
Hindi niya na ma-influensyahan ang investigation, pati ang mga witnesses. Private citizen na siya eh. To stop, number 3, to stop the possibility that he will commit the crime again. Ano ba yung kaso sa kanya? 43 na alleged murder. Nasaan yung 30,000 na sinasabi nila? 43 lang eh. Okay. Wala na siya sa poder. Private citizen na siya. Paano niya gagawing ulit yan? So, ako, opinion ko lang ito. Itong condition number 2 and number 3, pwede itong basihan, pwedeng mawala ito. Yun lang, yung to ensure that he will show up. Pag uuwi siya dito sa Pilipinas, sa Davao, baka hindi payagan ng korte. So, ano sa tingin nyo? May pag-asa ba ang Pangulong Digong na mabigyan ng interim release? Sana nga. Gagawin yun ng mga abogado niya. Yun po ang... Kasi kahit magtagal ang kaso, basta wag ka lang nakakulong, di okay lang. Dito nga sa Pilipinas, Congresswoman Franz Castro, convicted na siya sa Regional Trial Court. Kaya lang, dahil nakapiyansa siya, nakalabas pa rin. Kakandidato pang senador. Kasi matagal ang proseso. Ang final conviction, Supreme Court. So, i-appeal pa niya, naka-appeal siya sa Court of Appeals. Granting na convicted pa rin siya, i-uphold yung decision ng lower court, i-appeal na naman niya sa Supreme Court. So, okay lang dahil nakalabas siya. So, ganun sana ang mangyari kay PRRD. Haharapin niya yung kaso. Yes. Basta wag lang siyang ikulong kasi yun ang masakit. 80 years old na siya ngayong March 28. Nakakulong. Dapat retired na siya. Dapat mag-enjoy na siya sa buhay. So, magdasal po tayo mga kaibigan na sana mabigyan siya ng interim release ng ICC para naman wag siyang ikulong, wag siyang kitilin ng kanyang kalayaan. May pag-asa? Yes. To me, may pag-asa. So, salamat mga kaibigan sa inyong panonood sa ating mga videos. Malaking tulong nyo sa Tribong Talaandig, sa Bukidnon. Dahil ang ating sweldo sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng